Welcome back sa panibagong episode. Kasama si Bro Dave at ang lasinggero naming bangkero. Halos 2 oras ang biyahe, pero panalo pa rin. Secret spot, ang lakas talaga makaakit, ang daming isda. Kaya kung bago ka pa lang sa aking munting channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga ilalabas ko pa na videos na katulad nito. Kaya tara na at muli nyo akong samahan sa mga adventure pa na ginagawa ko sa ibabaw at sa ilalim ng karagatan. Kaya tara na at simulan na natin. Let's go! Tayo na't gumala sa malawak na karagatan. Bitbitin ang spare gun at ibang kagamitan. Sisirin ang kailaliman, tuklasin at hangaan. Bahura na makulay at mga istang kumikinang. Ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Tara na at huliin sa paraan mo at diskarte. Mahirap man at malalim, dito naman ang huhulihin. Nandito na kami sa stop. Akla na rin. Tapos naka-prepare na kami ng Dave. Yan na. Bababa na lang. Sana makarami kami dito. At yun na ang pag-iingat. Alright, let's go. Samahan nyo ulit kayo mga lads. Tayo na at malaman na di tayo isang talunan. Pinag-usapan, bisahan na ang labanan. Sisid na spero, ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Tara na huliin sa paraan mo at diskarte. Mahirap man at malalim, dito naman ang huhulihin. Tara na gintong lumagoy. Piliin mo magparehas ang paraan. Huwag mong sirain ang karagatan. Magpasalamat sa biyaya ng galing sa ating inundagan. Tayo na at malaman na di tayo isang talunan. Pagdagat ang pinag-usapan, umpisahan na ang labanan. Sisid na spero. Unang drop sa mababaw lang muna. Napansin ko kasi ang grupo ng Longnose Emperor at Bluefin Tribali sa baba. Warm up dive nga pala to mga lods. Dito ay susubukan kong palapitin ang grupo ng isda. Halos hindi mahagip sa camera dahil napakalayo ng distansya. At dito ay lumapat nga ako para mapalapit sila. Longnose Emperor ang mga malalaki dito, pero kakaunti lang sila. Ang mas marami ay Bluefin Tribali tapos Island Tribali. Sadyang ayaw talaga lumapit ng grupo. Hindi ko na pinilit, hindi tayo makakatagal sa ilalim. Pero nagantay pa rin ako dito ng ilang segundo pa hanggang sa maisipan ko na dahan-dahan ang umangat. Hindi man nakayari sa unang drop na ito, sigurado namang may babalik-balikan sa spot na to. Pangalawang pagsisid nga pala sa parting unahan. Napakalinaw ng visibility kaya nakita ko kagad may surahan sa baba. Drop shot natin pipiliting tirahin ang isda na to. At sakto lang sa agos ng tubig kaya pabor at nasusundan ko ang isda sa ilalim. Medyo may kalaliman nga lang ang spot na to kaya matagal bago makaabot sa isda. At ilang segundo pang lumipas, nandito na tayo at napakalapit na ng target. Akmang tututukan ko na ng spear gun para makalabitan. May isang surahan na lumapit at ito yung natira natin. Mas malapad ng konti dun sa naunang target, kaya mabilis kong naipihit ang spear gun at ito yung nayari natin. Unang isda nga pala sa araw na ito, unicorn at good size na.
Napakataba nito mga lods. Panalo. Sinalo dito yung isa. Isa sana yung target ko. Sumunod na nagpakita na isda, isang king mackerel. Saktong dada nito sa tapat ko mismo, kaya agaran ako nag-drop dito. Hindi ko na pinatagal at agad ko namang kinalabitan. Nayari natin ang isda na to. Sa mga nagdaang minuto nang makababa ng bangka, pangalawang isda natin, isang king mackerel kagad, kaya sobrang panalo to. May kalakihan na nga pala ang isda, kaya kahit na napakaganda ng patama, malakas pa rin humatak. Ayos, King Mac. Huli. Malaki na. Ano? Dalawang isda. Nang ma-secured ko na nga ang king mackerel na ito, si Bro Dave ay nasa may parting baba ko lang pala. At hindi ko pa na itutuhog ang king mac. May nakita akong hinahatak niya. Nakatira ng isang bluefin trevally. At napakalaki na rin. Panalong panalo talaga. Malaki na bluefin. Wala bang tinawag ko. Panalo. Hali na digyo. Masinip mo. At habang busy kami ni Bro Dave dito, sa tapat mismo namin may isang bluefin pa pala sa may malaking crack. Dali na ang bluefin. Oh! Dali na ang bluefin na soba. May bluefin pa soba. May kanal. Oh. Oh. Tatagalan pa tayo mag-ayos na. Para natin, mahabang lubid natin na nahatak. May karin pa naman. Bakla na! Sa sumunod naman na crack kung saan namin nakita ni Bro Dave ang bluefin.
May isa pa ring bluefin dito at agaran akong nag-drop para ma-close ang gap at baka sakali matira ko ang bluefin na ito. Napakalalim nga lang ng bahura kaya hindi ko halos mahabol. Napansin naman ako nito kaya agad namang kumaripas. Sayang na sayang naman ang bluefin tribali. Hindi natin nayari. Next drop, sa malalim na parte ulit ng bahura. Nag-on ako ng camera nang malapit na akong lumapat. Ang lalaking unicorn ang nandito mga lods, kaya pinilit kong palapitin. Lumapat ako dito at halos napakalayo ng distansya nila. Pero kaya pa naman ang hininga, kaya nagantay ako dito ng ilang segundo pa. Dito sa may parting harap, napakarami nila. At sa parting kanan naman, may 2 piraso. Ang buong akala ko nga sa isa na to ay lalapit na ng diretsyo, pero nag-iba pa rin ang direksyon. Mas lalong lumayo mga lods, kaya napalingon ako dito sa parting kanan. Tumagal na tayo sa ilalim, kaya dito ay napaisip na ako, kailangan na nating makatira kagad. Agaran ko ng sinugod ang isda at sabay kalabit ng trigger. Malayo man ang distansya, pero tinamaan natin ang isda na to. Hindi nga lang tumagos ang flapper natin, pero bumuka naman ito sa loob ng katawan ng isda. Blue Spine Unicorn, pangatlong isda sa araw na to. Ha! Woo! Ha! Wala, tagal lumapit. Bumbuka lang sa loob yung flapper. Hindi tinapos. Lalim. Ito tayo. Tatlong isda. Bakit surahan? Tatlo pero panalo. Alas 11:23. Pinakahuling bahura na to. Lalampas na. Sumra Dave. Tara mo. Napasok lupin ka ito, dahil daw. Dami siya ng lupin sa mga crack. Ang lalalim nga lang. Ayun na, malamig na. Ito yung lupin ni Bro Dave kanina. Tingmak. Grabe, ang laki. Alright. Kunin namin si Bro Dave. Alas 11:33. Dito na si Bro Dave at kakain muna kami. Tayo mo nakuha? Tayo mo nakuha? Orange Pine.
Unicorn. Kain muna, kain. Start na ulit tayo. Pahinga na rin. Tapos kumain. Right. Para si Dave. Pagod na si Dave, layo na. Sumunod na bahura na nababaan, medyo lumakas na ang current sa mga oras na ito. Kabababa ko pa lang pero ang layo na ng agwat namin ni Bro Dave. Inanod na ng inanod. Dito ay naglo-load na tayo ng rubber para nakaready na ang spare gun. At eto na nga mga lods. At dito na nga, mababaw lang ang parte ng bahura. Gusto lang akong silipin at tagusan kung saan madalas akong nakakayari ng Bluefin Trevally. At eto na nga yun mga lods. Nang makalapat ako dito, agaran kong sinilip ang tagusan na ito. Matagal kong pinagmasdan ang tagusan na ito. May laman sana pero yellow spotted snapper. Bala ko nga sanang sugurin pero lumayo mga lods. Kaya napalingon ako dito sa may bandang kaliwa. Napansin kong may bluefin sa unahan. At dahil pabor naman sa agos, kaya sumugod ako dito. Malayo ang distansya ng Bluefin Trevally, halos hindi mapansin sa camera. Mas lalo kong binilisan dito para maabutan ko. At dito nga ay nabigyan tayo ng pagkakataon. Nakalapit tayo ng gusto, kaya agaran kong kinalabitan. Bluefin Trevally sa unang baba ngayong hapon, kaya panalo. Malakas man ang current pero may biyaya naman, kaya panalo talaga. Malayo ang nilangoy, madalang ang nagpakita na isda. At sa pagsisid na ito, nag-una ko ng camera nang makalapat na sa bahura. Maraming snake unicorn sa paligid. Walang ibang isda na malaki na nagpakita. Kaya wala nang ibang pwedeng matira. Ito na lang ang binalingan ko. Snake unicorn, good size na rin yan mga lods. Masarap na rin sa pang-ihaw, pang-ulam na rin. Panalo na rin yan mga lods. Ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Tara na at huliin sa paraan mo. Mayaman at malalim. Akyat na rin si Bro Dave. Baka lumipat kami ng ibang bahura. Malakas ang agos dito. Lalaki na ah. Ang lalaki. Dalawa pang base driver. Isang bluefin. Nakaapat na piraso si Bro Dave. Dalawang base drummer. Tapos ito yung trevally kanina at surahan. Ito yung nadali ko kanina. Tapos yung bluefin. Ito. Bali dalawang isda lang. Ayos na rin yan. Ayan.
At lilipat kami ng Baura. Okay. At sa nababa na Bahura, ito ang una kong tinungo. Itong napakalalim na butas. Sa previous video ko, dito ako tumiran ng isang grouper. At nang madungaw ko na nga ang napakalalim na butas na ito, wala akong napansin na isdang malaki sa ilalim, bukod sa mga snapper at maliliit. Kaya napabaling ako ng lingon sa ibang parte ng Bahura. At nang mapalingon sa bandang likuran, may dalawang isda akong napansin, pero napakalayo nito. Agad akong umikot para mapunta sa direksyon kung nasaan sila, pero tuloy-tuloy naman sa paglangoy. Agaran kong inangat ang spear gun para mapansin ang flapper nito, pero walang nangyari mga lods. Hindi man lang napansin ng isda, dire-diretso pa rin sa paglangoy, kaya napalingon pa rin sa ibang parte ng Bahura, pero wala nang nagpakita. Dahan-dahan na akong umangat dito mga lods. Next drop, bumaba na ako ng kaunti kung saan ako lumapat kanina. At kung saan dumaan naman yung dalawang bluefin, dito ako nag-abang. Malamang na dito ang daanan nila, kaya nagantay ako ng ilang segundo. At nang bumalik nga ng lingon sa bandang unahan, napansin ko isang isda na malaki ang dadaan, pero medyo malayo na naman ang distansya. Kaya mabante ako ng kaunti dito para mapansin. Agara naman akong nakita nito at dumiretso ng langoy papunta sa akin. Tinutukan ko ng spear gun. Akala ko mafita lang patama, pero hindi yun nangyari mga lods. Napataas ng konti at napakalakas ng isda na to. Nasa 15 kilos ang estimate ko sa isda, kaya binilisan ko ng todo. Kaya nakaahaw na ako dito bago pa naubos ang line. Wala na. Grabe lakas. Hindi ko napitan. Grabe. Napatas ng konti. Napurikan naman. Laki na. Dire-diretso sa malalim na butas kung saan ako lumapat kanina, at doon sinabit ang line. Nakawala ang isda mga lods. Napunit siguro ang laman, pero ayos lang yan dahil napakalaki na talaga ng isda na yon. Hindi rin kakayanin. Sa lakas ng hatak ng isda, nabind ang shafting ko dito. Sayang talaga at hindi ko nafita lang isda. Napakalaki na sana nun. Balik sa pagsisid ng maituwid na ang nabind na shafting. At dito ay lalapat ako. May mga base drummer sa unahan, kaya susubukan nating palapitin. Nang makalapat na nga ako dito, napakabilis at sumugod kagad. Kaya nabigyan kagad natin ng magandang tira. At umikot na lang ng umikot ng isda. Base drummer ang unang maitutuhog natin sa nakalipas na ilang minuto. Mahigit 2 kilo na rin ang base drummer na to, kaya napakapanalo. Grabe lakas. Sumunod na pagsisid, same pa rin ng Bahura. Dito ay lalapat ulit tayo.
At hindi nga nagtagal nagpakita, may dalawang bluefin trevally sa unahan. Kaya dahan-dahan ko nang ginagalaw ang spear gun. Agad naman akong napansin ng isda kaya dumiretso ka agad. At ito ay napakalapit na kaya agad kong kinalabitan. Maganda pa rin ang naging patama natin dito. Hindi na nakalayo ang isda at hindi na tayo pinahirapan. Bluefin trevally naman ang sumunod at panalo talaga. Hadim. Malakas ang karit. Wow! Malakas ang hanod. Dalawa tayo pero babalikan natin mamaya. Pinabot tayong konti. Ayusin ko yung flapper ko. Narindi dun sa tinira kong tugtog kanina. Yung barakuda na rin si Dave. Maaga pa naman eh. Alas 3:42. Pahinga tayo konti. Puno na. Lusong ulit, nakapagpahinga na tayo. Dito pa rin, same spot kung saan ko nayari ang Basset Drummer at Bluefin Trevally. Malayo pa sa lalapatan na bahura, napansin ko na may Basset Drummer na naman papalapit sa akin. Kaya agaran kong tinutok ang spear gun at nakalabitan ko naman. Hindi nga lang okay ang naging patama ko sa isang ito. Nalay tayo ng konti nang lumingon ng isda kaya inabot sa may parting buntot. Napunit ang laman at nakawala. Sayang lang. Malaki na sana ang Basset Drummer na yon. Next drop naman, kung saan nanggagaling yung Basset Drummer na tinira ko kanina na nakawala. Dito ako susubok lumapat. Kaliwat kanan ng lingon habang patuloy sa free fall mode. At ito ang sumunod na nangyari. Hindi pa ako umabot sa lalapatan na bahura, napansin ko na may GT na papalapit sa akin at napakabilis nito. Agad ko ring inangat ang spear gun para maitutok ng maayos. Nakalabitan ko naman kagad at maganda yung naging patama rito at halos hindi na makahatak ng shooting line. Panalong panalo, hindi ako pinahirapan ng GT na to. Medyo malalim pa naman ang bahura. Pagkatapos ng Basset Drummer na nakawala, napalitan naman ng mas malaki at quality na isda. Sulit na sulit ang spot na to. Napakaraming nagpapakita na isda. Ayos. Nang ma-secured ko na ang GT na to, lalagay na natin sa bangka.
Naandyan lang naman sa malapit. Balikan natin. Naiwan ko to. May agos pa naman. Next drop at same lang ng bahura ulit. Nakalapat na ako bago ako nag-on ng camera. Hindi ko muna iniwan ng bahurang ito. Ang dami kasing isda na nagpapakita. At dito na nga nang mapalingon sa bandang kanan sa may parting baba. Napansin ko ang tatlong island tree valley. At palampas na ito kung saan ako nakalapat. Nang gumalaw nga ako bigla namang napalingon ang tatlong tree valley. Kaya napalapit ang distansya at agad ko itong tinira. Yung naunang pinili ko kasi mas malaki. Quality isda na naman to mga lods. Habol pa. Next drop, iniwan ko muna saglit ang bahura kung saan ako naghunt kanina. Pero magkalapit lang naman ito at dito ako nakapwesto sa may pader na bahura. Ang dami kasing triggerfish kaya naengganyo akong lumapat dito. Hapon na kasi kaya hindi na ako mapakali. Lingon sa kaliwa at sa kanan. Mga ganitong oras kasi palubog na ang araw, agresibo na ang mga malaking isda. At eto na nga nang mapalingon sa kaliwa, biglang nahagip ng tingin ko nasa may parting baba. Bluefin at longnose emperor, parehong malaki na. Nga lang ay napakalayo ng distansya. Diretso ang langoy ng dalawa, hindi ako napansin ito. Nagantay pa nga ako ng ilang segundo pa, baka sakaling bumalik. Pero patuloy ito sa paglangoy. At wala nang pag-asa. Kaya maya-maya lang ay umahon na rin ako dito mga lods. Tagal na tayo sa ilalim. Sumunod na paglapat, binalikan ko ulit ang bahura kung saan ako nakayari ng isda kanina. Ilang segundong nagantay at napansin ko sa bandang unahan may tatlong blue spine unicorn at napakalaki na rin ng isa. Dito ay masyado kong ilinapat ang katawan ko sa bahura para mapalapit ko lang ang blue spine unicorn na ito. Matagal din akong nagantay na lumapit ang blue spine unicorn na ito. Pabalik-balik lang pero dahil sa kaya pa naman ng hininga, inantay ko pa ito ng ilang segundo pa ulit. At maya-maya lang napapansin ko na lumalapit na ang distansya. Masyado nang lumiliit. Isang lingon pa at sinugod ko na nga ito mga lods. Sabay tira na rin. Blue spine unicorn, malaki-laki na rin. Ito yung panghuling isda natin sa araw na ito. Panalo pa rin mga lods. Nabigyan tayo ng marami. At ayun na nga mga lods, nang makaahon ako dito, umakyat na sa bangka si Bro Dave. Bukod kasi bangka si Bro Dave. Damay na tayo. Di ko na nga pala na-videohan habang pakyat ako ng bangka. Nalubat na kasi ang camera ko. At dito ay pauwi na nga kami mga lods. Dito na kami, kadarating lang. Alas 6:11. Ayan o. Okay.
Bantay, bantay. Baba yung mga gamit. Tapos merienda, kape. Papatimbang yung isda mamaya. Diretso na. Alright. Start muna tayo ng shoutout mga lods. Unahin na natin to si Anthony Frondosa. Shoutout na rin sa mga trupang night dive dyan sa Santa Cruz, Bacon, Sorsogon. Kay Ramon Dulpina, shoutout din sa'yo dyan sa Batangas. At shoutout na rin kay Victor Balag. Shoutout from Raprapo Albay. Shoutout ko si Ramon Barquilla. Shoutout na rin kay Jose Job Disulok ng Maydulong Eastern Samar. Shoutout kay Eric Johnson at Johnson family ng Masbati. Shoutout po sa inyo. Shoutout kay Ma'am Estila Lachika. At shoutout na rin sa Castillo family. Silos family ng Binangunan Rizal. Shoutout na rin po. Armando Soberdes ng Cabugao, Batukatan, Duanes. Shoutout na rin po sa inyo dyan. Shoutout sa iyo Rinan Ligas, always watching in Saudi Arabia, dyan sa Riyadh. Shoutout din sa iyo Sir Elmer Bergado. Asyong Sandara, watching from Italy, always watching yan mga lods. Shoutout na rin sa iyo Ramil Taitan ng Marikina City. Sa Arinas family ng Cagayan de Oro, shoutout po sa inyo dyan. Shoutout Jumar Malano from Legazpi City. Saucido family ng St. Gregory Village, Cainta Rizal, shoutout po. Shoutout naman sa iyo Sir Rodolfo Cantoria from Bagong Barrio, Caloocan City. Shoutout kay Ma'am Nura Lungkop at kay Felix Lungkop ng Pinagtuluyan Norsagaray, Bulacan. Loria Vidal, always watching from Mountain Province. Irano Detisio ng Aluran, Misamis Occidental, shoutout na rin po. Tata Untoy Fuji Edward ng Quezon Province, shoutout na rin. At shoutout na rin kay Dinis de la Cruz family ng Naay Cavite. Leopoldo Orsal ng Quezon City at sa kanyang asawa na si Marilu, shoutout na rin. Shoutout po sa Pedraza family dyan sa Jarul Leyte. Shoutout kay Jeffrey Rondina ng Pinagbuhatan, Pasig. At shoutout na rin kay Ami Fryn, Melissa Fer, Fernando Jr. Shoutout daw sa iyo Ma'am Lerio Tomas dyan sa Giginto, Bulacan. Shoutout ng iyong asawa, Leo Tomas. Shoutout na rin sa iyo Sir Mitoy Akukuno. Shoutout kay Ma'am Tess Diaz at sa family Diaz ng Bacon, Sorsogon. Shoutout na rin pala kay Pancho Pantino ng Rapu-Rapu Albay. Shoutout nga pala dito kay Fish is my hobby official. Shoutout sa iyo idol. Shoutout na rin sa iyo idol Jan Stephen Fines. Shoutout always watching from Kuwait. Shoutout sa iyo Sir Yel Flores. Julius Silawan, shoutout din sa iyo Lods. Shoutout nga pala sa Burlagdan family ng Antipulo. Shoutout na rin Elmer Escorial, always watching from Palu, Leyte. Shoutout kay Fridilyn Balaw na palaging nanonood dyan sa Hong Kong. Ingat palagi. At sa asawa ko na rin na nasa Hong Kong. Ingat-ingat palagi agong. Shoutout sa Talisik family ng Consolacion, Cebu. Shoutout na rin sa Villavito family ng Takurong City. Shoutout sa Isayas family ng Tilod Baras, Catanduanes. At shoutout na rin sa taga Boracay kay Celso Elisan. Shoutout sa iyo Lods. Shoutout Sir Joel Bael, always watching from San Jose del Monte, Bulacan. Shoutout na rin sa family Javier ng Barangay Kaputikan, Talavera, Nueva Ecija. Shoutout na rin kay Federico Javier Jr. Shoutout sa iyo Sir Francis Carl Manawag, always watching from Paris, France. Shoutout sa Uria family, kay Michael, kay Marika Uria, kay Patricia, at kay Mika Uria. Shoutout na rin po sa inyo. Shoutout sa Morante de Sina Vlog from Ayala, Alabang. At shoutout na rin kay Sir Richard Abijo. Shoutout na rin kay Alberto Pantino ng Rapu-Rapu Albay. Always watching from Surigao City. Shoutout kay Maria Fe Esparasilio. Shoutout na rin kay Richard Biller ng Liguan, Rapu-Rapu Albay. From Tabaco Albay, shoutout din kay Joe Moratas. Shoutout kay Rodolfo Cantoria ng Bagong Barrio, Caloocan City. Ito yung nadali. Ito yung bayad, 5,640 paldo. Ito naman yung nayari ni Urago, no? 33.5 kilos na grouper. Ito yung kay Bro Dave for 190, tapos may Barracuda pa. Babayaran ko pa yon. 3 kilos. Yan, no?